araw po sa inyong lahat, sa amin po mga kaibigan na nanonood ng programang ito. Nanonood po kayo ngayon ng programa na ang title po ng program natin ngayon ay Mga Desisyon para kay Kristo. At bago po tayo magpasimula, nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking pong pangalan. Ako po si Brother Brian Tolentino. Ako po ngayon ay naglilingkod sa probinsya ng Aurora sa may bandang Baler. At hinihiling ko po kayo na yumuko sa isang panalangin bago po tayo magpasimulang pag-aralan ng ating pong Biblia. Dakila po naming Diyos at aming dakilang tagapagbigay at siyang utang, pinag-uutangan namin ng lahat ng aming pong mga sarili. Kami po ngayon ay nananalangin para sa dakila ninyong pamatnubay sa amin. Inihiling namin, Panginoon, na sa lahat ng aming mga bubuklatin sa Biblia ay magiging bukas ang aming puso at isipan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat kung wala siya, tiyak na hindi namin maunawaan ang inyong mga salita. Ganon din, Panginoon, maging sincero nawa kami na tanggapin ang mga salitang ito bilang paraan upang magkaroon ng pagbabago sa aming buhay sa kapangyarihan na ibinigay ninyo sa amin. Hinihiling namin ngayon na samahan niyo kami at ang mga banal na anghel at siyang magbigay sa amin ng lahat ng kailangan namin na tulong upang kami, Panginoon, ay makaunawa ng malalim ng mga bagay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Marami po ang nagtatanong, ako naman, Brother Brian, ay wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw. Wala naman ako. Basically, napakabuti ko naman. Hindi ako nandadaya. Ginagalang ko ang aking mga magulang. So, pwede na siguro akong pumunta sa langit. Qualified na siguro akong makarating sa langit. Ganun po ba ang pananaw natin sa ating mga sarili? Ang ating po bang mga mabubuting gawa ang siyang makapagliligtas sa atin? Ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga bagay na kaya nating gawin at sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon? Ang kaligtasan po baga o ang buhay na walang hanggan po baga ay nanggagaling sa ating sariling mga gawa. Buklatin po natin ang ating mga Biblia at kung meron po kayong mga Biblia, nais ko po kayong imbitahan na buklatin po ito at alamin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito. Ang sabi po ng Roma 3, ang talata po naman ay 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Sa madalit sabi, hindi ho tayo pwedeng ariin ng Diyos na ganap o walang sala kung sa pamamagitan lamang ng pagtupad sa kautusan. Sa madalit sabi, ang ating mga sarili ay hindi pwedeng maging tagapagligtas. Dahil kapag tumupad ka ng kautusan at naligtas ka, sino ang tagapagligtas mo? Adi ang iyong sarili. Hindi na ho natin kailangan pa ng relihiyon, hindi na rin natin kailangan pa ng Kristo, at lalo't hindi na natin kailangan pa ng Biblia. Ang sabi po ng pagpapatuloy sa Biblia, sapat ba ang ating mga ginawa upang tayo ay mga ligtas? Ang sabi po ng Roma 3, ganun din po sa librong ito, ang talata po ay Gs. Ang sabi po ng Biblia, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa madalit sabi, hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa ating sarili. Kaibigan, na ako'y matuwid, wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako nangangalunya. Wala naman akong kabit. At lalo tigit na hindi ako pumapatay. Adi, matuwid na ako. Hindi ho nakabase ang katuwiran natin ayon sa kung anong ginawa natin, kundi ayon sa ginawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Biblia, sa ganun din pong kapitulo, sa may talatang 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madalit sabi, ang requirement po ng Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pinakaugali. Tingnan mo ang ugali mo at ugali ng Diyos. Kung magkapareho na kayo ng Diyos ng kanyang pag-uugali, pwede ka na siguro sa langit.
Pero kung iisa-isahin po natin ang ugali ng Diyos at ang layo nito sa ugali natin, baka po kung ang ugali ng Diyos ay kasing taas ng langit, ang kaya lang po nating talunin ay 1 metro lamang. At hindi natin kayang marating yung kalwalatian na nire-require sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang langit ay lugar para sa mga tao na kasing ugali ng Diyos. Sa madalit sabi kung malayo tayo sa ugali ng Diyos, hindi rin natin mararating ang langit. Paano, Brother Brian? Paano ko po mararating itong pag-uugaling ito o yung kaluwalhatian na ninanais sa akin ng Panginoon? Biblia rin po ang may kasagutan para dito. Meron pa po tayong isang problema. Kung nagkasala tayo, ano naman ang ating kabayaran? Ilan sa ating nagkasala? Lahat ay nagkasala. Sa madalit sabi, lahat ay dapat magbayad. Ano ang kabayaran ng kasalanan ito? Sa ganun din pong libro, ay buklatin po natin sa Kapitulo 6, ang talata po naman ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sa madalit sabi, kung ikay nagkasala, dapat kang mamatay. Hindi lamang po ito kamatayan ng ating katawan, kundi kamatayan ng ating espiritual na pagkatao. At kamatayan din ang relasyon natin sa Diyos, at kamatayan din ng natatanging buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. At ang kamatayang ito ang maghihiwalay sa atin at sa Diyos at sa kapwa nating tao at sa mundong ito para hindi na po natin makita ang kaligayahan ng buhay. Ang sabi po sa Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ilan po ang nagkasala? Lahat. Ilan ang dapat mamatay? Lahat. Subalit hindi po nagtatapos dito ang salita ng Biblia. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa madalit sabi, hindi po nagtatapos dito ang ating kalungkutan, kundi meron pong pag-asa. Na bagaman tayong lahat ay nagkasala at kailangan nating pagbayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng ating kasalanan, ng ating kamatayan, meron pong pag-asa sapagkat ang walang bayad ng nakaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesus. Paano ko, Brother Brian, kakamtan ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus? Nais ko pong sabihin sa inyo na pasimulan po nating i-reflect sa ating mga sarili. Kailangan pa ba talaga natin si Kristo? Kailangan pa ba talaga natin ang buhay na walang hanggan? Kumbinsido na po ba tayo talaga tungkol sa ating kasalanan? Nais ko po na laliman pa natin ang ating pag-aaral patungkol sa mga bagay na ito. Brother Brian, parang wala naman talaga akong kasalanan. Kahit tinignan ko yung 10 utos, wala talaga akong kasalanan. Tignan po natin ang isang pahayag sa Biblia. Ang sabi po dito sa Lucas 18, buklatin po natin ang ating pong mga Biblia. Lucas 18, ang talata po ay sa talatang 18 rin po tayo magsisimula. Tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro. Ito pong pinunong ito ay isang kabataan. At tinanong siya, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Paano ba talaga ako maliligtas? Paano po ba talaga ako magmamana ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Para bagang sinasabi sa kanya ni Kristo, ano bang alam mo tungkol sa akin? Kilala mo ba talaga ako? At ang sabi niya, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Bakit? Diyos ba ako? Para bang sinasabi ni Kristo, kilala mo ba talaga ako? Kasi kung makikilala mo lang ako na ako ay Diyos at ako lamang ang mabuti, ako lamang ang makapagliligtas sa iyo. Pero at this very time, hindi ho niya nakilala si Kristo. Ang kilala niya lang ay ang kanyang kayabangan, ang kanyang sariling katuwiran. Mamaya-maya po, pagbalik po natin ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo kung paano po siya babagsak at bumagsak sa mga requirements ng Panginoon. At hindi niya narating ang kalwalhatian ng Panginoon sa pagbabalik po natin. Nagpapatuloy po tayo. Ang katanungan po na itinatanong ng isang kabataan na narito po sa Biblia, dito po sa Lucas 18,
ay paano po ba talaga ako, Panginoon, makakarating sa kaligtasan? O sabi niya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero iniisip po niya sa kanyang sarili na parang matuwid naman ako. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sabi sa kanya ni Jesus sa talatang 19, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama. In-enumerate po ng Panginoon ang lahat ng mga kautusan patungkol sa pag-ibig sa kapwa, except sa isa. Hindi po binanggit ng Panginoon ang tungkol sa pag-iimbot. Kaya ang sabi niya, tinupad ko po ang lahat ng mga bagay na ito, buhat ng ako ay bata pa. Tinupad mo, ang sabi ng Panginoon. Pero meron akong isa na hindi ko pa nababanggit. Ang sabi ng Panginoon, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ang sabi niya, anumang mayroon sa iyo, ipagbili mo. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Isa po sa mga requirement ng Panginoon ay ang tunay na pag-ibig, ang kawalang pag-iimbot, ang ika-10 utos na hindi binanggit ng Panginoon sapagkat dun siya kulang. Marami po sa atin na mag-fail sa isa ay nag-fail din po sa lahat. Sapagkat parehong prinsipyo ang gagamitin mo sa pagtupad sa ika-10 utos sa mga prinsipyo para tuparin ang ibang mga utos. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago, ito po ay buklatin natin sa aklat ng Santiago 2. Ang talata po ay matatagpuan po natin ito sa talatang 10. Ito po ang pagkakasulat ng 2:10 ng Santiago. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Paano lalabag ang isang tao sa isang kautusan tapos hindi niya matutupad lahat? Yan po ang prinsipyo ng Biblia sapagkat sa iisang prinsipyo lamang po natin maaaring matupad ang kautusan, pag-ibig. Sinubok siya ng Panginoon sa ika-10 utos tungkol sa pag-iimbot, tungkol sa kasakiman, tungkol sa selfishness na hindi siya pwedeng magbigay sa ibang tao. Paano po niya masutupad ang lahat? Marami po sa atin nagsasabi, nagbibigay naman ako sa mga mahihirap. Wala naman akong ginagawang masama. Tignan po naman natin ang nasusulat sa 1 Juan 3, ang talata po ay 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili saan? Sa sinumang mamamatay tao. Opo, tayo ay nagbibigay sa mga tao. Hindi ko alam kung anong motibo ng pagbibigay natin. Pero pag may nagalit sa atin o may nagsalita ng masama laban sa atin, ay tayo'y nagtatanim ng galit laban sa kanya. Ito po'y kawalan ng pag-ibig. At ito po ay kawalan din ng kabatiran na tayo iniligtas na ng Diyos. Kaya dapat tayong magpatawad. Dapat tayong magbigay din ng pag-ibig sa ibang tao. Ang hindi natin tinanggap ay hindi natin kayang ibigay. Brother Brian, ako na may hindi napupuot sa aking kapwa. Wala akong problema sa mga bagay na yan. Tignan po natin ang espiritu ng kautosang ito na sinabi ng ating Panginoon kumbaga parang gusto mo pang lumusot. Ang sabi po ng Biblia sa Mateo 5, ang talata po naman ay magsisimula sa talatang 28. Ganito po ang pagkakasabi. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Yung po palang pagtingin sa isang babae o pagnanasa hindi lamang sa babae, kahit sa kapwa-tao, o kahit sa anumang mga bagay na pinagnanasaan ito ng ating laman, napita ito ng ating laman, ay nagpapakita ng kawalang pag-ibig at hindi po ito ang ugali ng ating Panginoong Diyos. Sa madalit sabi, isa lamang po ang masasabi natin,
na ang espiritong ito na nasa atin ay hindi kayang magligtas sa atin. Para po mas maliwanagan pa tayo, nais ko pong buklatin sa inyo ang mga sulat ni Pablo, samantalang nalalaman niya ang tunay na laki ng kasalanan na ito ang bumabalot at siyang nag-aalipin sa mga taong makasalanan. Ang sabi po niya sa Roma 7, ang talata po ay 7, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Kung hindi lang yung kautusan na yan, hindi naman ako makasalanan. Hindi po. Sapagkat magmula pa ng lalangin ang mundo, ay nariyan na ang kasalanan. Sapagkat si Eva at si Adan ay nagkasala, sa madalit sabi, meron silang paglabag sa kautusan. Sapagkat ang sabi po ng 1 Juan 3 ang talatay 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ang paglabag sa kautusan ay siyang kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang tunay na ibig sabihin ng kasalanan, na tayo ay napapaalipin sa kapangyarihan na hindi natin kaya itong daigin sa ating mga sarili, maliban na namapa sa atin ang Panginoon Kristo. Ganito po ang pagkakasabi ni Pablo sa talatang 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual. Ano po? Ang kautusan ay espiritual. Kung ikaw ay salaman, hindi mo kayang sundin ang espiritual na kautusan. Sapagkat ang espiritual na kautusan ay espiritual lamang na taong kayang sumunod. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Mga minamahal, naniniwala po ba tayo na tayo nasa laman? Tingnan po ninyo sa araw-araw ninyo, sino ang nagro-rule? Paggising pa lamang ng umaga, yung kagustuhan na ng laman ang nanaisin natin. Pag nagdidesisyon tayo sa bawat mga desisyon natin, ang lagi natin kinukonsider ay, ano ba ang masarap? Ano ba ang maganda sa paningin? Ano ba ang maganda sa pandinig? Ano ba ang maganda sa, kahit ito'y lumabag na sa kautusan, nauuna pa rin ang kagustuhan ng ating laman. Nagtatanong po ba tayo? Tinitignan po ba natin ang label ng ating mga kakainin? Kinukonsult po ba natin ang lahat ng napapanood natin o kung ano lang ang naisin ng ating laman? Nananalangin po ba tayo pagka tayo bibili? Nananalangin po ba tayo pagka tayo lalabas? O kung ano lamang ang kagustuhan ng ating laman, yun lang ang ating sinusunod. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang sabi ng Biblia, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Kung ano yung ayaw ko, siya kong ginagawa, ano man ang gusto ko, yun naman ang hindi ko ginagawa. Ngunit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sa madalit sabi, kahit anong magpakabuti ka, kung ikaw ay, kumbaga ay baboy, at kahit anong linis mo sa iyong sarili, at lagyan mo man ng mga palamuti ang iyong sarili, mananatili ka pa ring baboy maliban ng baguhin ka mismo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah, mababago baga ng negro ang kanyang kulay o ang Etiope ang batik ng kanyang mga balat? Kagaya mo, nabiyasa sa kasalanan, mababago mo ba ang sarili mo? Tatalupan mo ba ang sarili mo? Magpapakabuti ka? Ipapakita mo sa mga tao na kunwari ay mabuti ka pero actually hindi mo tinanggap si Kristo at hindi ka talaga nilinis ng dugo ni Kristo? Sinasabi ko sa iyo, mahal na kapatid, na si Kristo lamang ang solusyon sa lahat ng ito. Ang sabi niya sa talatang 24, kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Si Kristo po ang tanging pag-asa. Marami pa po tayong pag-aaralan pagkatapos po nito. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ang Panginoong Kristo lamang ang tanging pag-asa po natin. Kailangan po natin ng kapalit sapagkat hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ang sabi po niya dito sa Roma 8, ang talata po ay 2, 3, 4. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Biblia. Ngayon ngay wala ng kahatulan,
sa mga na kay Kristo. Ano po ang sabi? Ngayon ay wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu, yung kaninang sinasabi ko na, yung spiritual na kautusan ng buhay na kay Kristo Jesus, na siyang ginamit niya upang tupdin ng mga kautusan, ay nagpalaya na sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ito po yung ginamit ng Panginoon, ang kanyang katawan, upang tupdin ang kautusan, upang ang mga bagay na hindi natin matupad, ang sabi sa talatang 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak, sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Sa madalit sabi, ang hindi magawa ng kautusan sa atin ay nang sinugo niya ang kanyang anak, ay ginawa niya ang kautusang ito at tinupad niya ang kautusang ito upang pagkatapos niyang matapos na sundin ang lahat ng kautusang ito, ay ipako niya ang lamang ito upang maging kahalili natin sa krus at hindi na tayo ang maparusahan, kundi pag pinasanampalatayanan natin na siya ang naging kaparusahan para sa atin at ang buhay na walang hanggan na sa Kanya ay mapa sa atin, ay hindi na ho tayo maari pang i-condemn. Hindi na tayo maari pang hatulan ni ng mga anghel, ni ng Diyos, ni ng mga tao, sapagkat ang katwiran natin ay nanggaling na po sa ating Panginoon sa Kristo na siyang tumupad ng kautusan sa pinaka-spiritual na mga pamamaraan. Sa tunay na motibo, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi naman po tayo ang tumupad nito, kundi siya ang tumupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon na sa Espiritu. Napakasarap pong isipin na si Kristo ang naging kahalili natin sa lahat ng mga paghihirap na ito, sa lahat ng mga bagay na ito, at ang buhay na walang hanggan na nananahan sa Kanya ay mapapa sa atin. Naniniwala ka ba, kaibigan, sa mga bagay na ito? Ang sabi niya sa Juan 3, ang talata 16, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo, sa akin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, nananahan sa kataas-taasan ng langit, sinasamba ng lahat ng mga anghel, ay bababa sa lupang ito upang maghirap para sa iyo. At pagkatapos na maghirap, ay tupdin ang kautusan at mamatay. At kung mawawalan ka ng pag-asa, tumingin ka lamang sa Kanya. At ang lahat ng Kanyang mga ginawa ay mapapa sa iyo. At lahat ng mga ginawa mo ay mapapa sa Kanya at siyang mapaparusahan, na parusahan para sa iyo. At kung paniniwalaan mo lamang na ginawa niya para sa iyo ito, ang lahat ng Kanyang mga ginawa, ang siyang magliligtas sa iyo mga kasalanan, at lilinisin ka sa lahat ng mga kalikuan. Minamahal na kapatid, kung paniniwalaan mo ito ngayon, tatanggapin mo rin ngayon ang buhay na walang hanggan at hindi ka na mapapahamak. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Juan 5, ang talata ay 11. Pakinggan mong maigi. Ang sabi niya, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos. Pansinin po natin yung salitang binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ibinigay na po ng Diyos ang buhay na walang hanggan mula sa langit papunta sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang anak. Binigay, hindi po ibibigay. Binigay. At ang sabi sa 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kung tatanggapin mo ang Panginoon Kristo at hahayaan mo siyang manahan sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ngayon din ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan, kaibigan. At ang sabi niya sa talatang 13, at ang mga bagay na ito na isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroon, hindi magkakaroon, mayroong buhay na walang hanggan sa inyo na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaibigan, sumasampalataya ka ba sa Panginoon Kristo? Ngayon din ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan.
At pagkatapos ng pananampalatayang ito, magsisimula na ang buhay sa iyo. Kagaya ito ng isang maliit na butil, isang maliit na punla, na bagaman kung titignan natin, parang patay siya sa kanyang sarili. Pero dahil may buhay siya, itanim mo man ito sa lupa at diligan ng kaunti, makikita mo ang ebidensya nito pagkatapos. Unti-unti. Hindi mo makikita kaagad na nagbago na ako kinabukasan, napakabuti ko na. Hindi, kaibigan. Unti-unti makikita ang ebidensya nito sapagkat ikay lalago ng lalago ng lalago. Ito ang malaking pangangailangan natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi natin pwedeng ipagmayabang sa ating sarili. Malinis naman ako, okay naman ako. Pero kung hindi mo tinatanggap ang Panginoon Kristo, mabuti ka lang ngayon, pero hindi magsusurvive ang kabutihan mo. Babagsak ka rin sa lahat ng mga pagsubok sapagkat si Kristo lamang ang may tanging kapangyarihan. Ang sabi niya sa Gawa 4, ang talata ay 12. Gawa 4, ang talata ay 12. Pakinggan po natin. Walang kaligtasan sa kanino paman, kahit sa iyong sarili, kahit sa nanay mo, sa tatay mo, kahit sa relihiyon mo, kahit sa iglesia mo, kundi sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Minamahal na kapatid, simulan mo nang magtiwala sa Diyos. Simulan mo lang mawala ng tiwala sa iyong sarili. Ang sabi niya sa Kawikaan 3, ang talata ay 5 hanggang 7. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo. At huwag sa sarili mong kaunawaan. Huwag kang sasandal sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng mga bagay, kilalanin mo siya. At ipapakita niya sa iyo ang isang matuwid na daan. Huwag kang magaling sa iyong sarili. Huwag kang maging matalino sa iyong sarili. At alisin mo ang kasamaan sa iyong puso. At pagkatapos nito, sampalatayanan mo ang Panginoon ng buong puso mo. At kung hahanapin mo siya, ang sabi niya sa Jeremias 11, ang talata ay 29:11, na alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plano, hindi para pasakitan ka, hindi para pahirapan ka, kundi bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kung hahanapin mo ako ng buong puso mo, matatagpuan mo ako, sapagkat ipapakita ko ang aking sarili sa iyo. Mahal na kapatid, panahon na ngayon para tanggapin ang desisyong ito na wala kang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoon Kristong namatay para sa iyo at nabayubay sa krus para sa iyong kaligtasan. Bago tayo magtapos, nais kong banggitin sa iyo ang mga bagay na ito nang ang Panginoon ay piliin niya na magpasakit at mahirapan at mamatay para sa iyo. Ito'y matatagpuan natin sa Isaiah 53. Sisimulan po natin ito sa talatang 2 hanggang magpatuloy. Ang sabi po sa Biblia, sapagkat siya ay tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Tumubo po ang Panginoon na parang isang sariwang pananim. Para siyang punla na kinuha mo at pagkatapos ay inilagay mo sa isang tuyong lupa na bibitak-bitak na. At pagkatapos mo ilagay dyan ay hahayaan mo lang siyang tumubo riyan ng may buong pananampalataya. Lumaki po ang Panginoon sa parang kumbaga'y tondo sa ating mga panahon ngayon. Ini-expect natin na parang walang matinong mangyayari sa Kanya sa Galilea. Subalit inasahan niya ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo at ang Espiritong nasa Kanya at ang Ama niya para siya ay i-mold ang Kanyang karakter. Napakalaki ng pinili ng Panginoon Kristo para sa iyo, kaibigan. Ang sabi roon sa Filipos 2, ang talata ay 5 hanggang 7. Pinili ng Panginoon Kristo. Ang sabi doon, magkaroon ka ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi na inari na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito
at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasan nasumpungan sa anyong tao, nagmasunuri na siya hanggang sa kamatayan sa krus. Ito ang kanyang pinili para sa iyo. Kaya ang sabi ng mga susunod na talata, wala siyang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan man na maiibigan natin sa kanya. Sapagkat siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kapanglawan o kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya, hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaibigan, hindi mo na kailangan magpahirapan pa ang iyong sarili. Kapatid, hindi mo na kailangan pa na magpapako sa krus. Ang iyong mga kamay na siyang gumawa ng kasalanan ay hindi na kailangan pang mapako. Ang iyong mga paa na pumupunta sa mga makasalanang lugar ay hindi na dapat mapako. Ang iyong mga ulo ay hindi na dapat masugatan na siyang mag-iisip ng mga masama. At ang iyong puso ay hindi na dapat lagyan ng sibat o sugatan, sapagkat ang kanyang puso ay dalisay para sa iyo. Tinatanggap mo ba siya? Nais kung tanggapin mo siya sa pamamagitan ng panalangin ito. Dakilang Diyos, batid mo na ang tagapanood na ito ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa iyo. Maaring isa siya sa mga nag-iisip na matuwid naman siya. Siya'y sumisimba at ginagawa ang lahat ng mga bagay, subalit hindi niya batid na ang kanyang kaligtasan hindi galing sa kanyang sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng Panginoon. Maaari po ba ninyo natanggapin ang kanyang mga panalangin ngayon? At ganoon din po ang inyong lingkod, na kayo lamang ang tagapagligtas at ang Panginoong si Kristo lamang. Pagpalain po ang mga salitang ito na magbunga nawa at ang buhay na walang hanggan tanggapin namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa susunod po ay subaybayan po natin ang topic na ito. Nakita po natin ngayon ang pangangailangan natin kay Kristo. Ang susunod naman po ay paano po natin tatanggapin ang kaloob na walang bayad ng kaligtasan ng Panginoon. Maraming salamat po.